Hi everyone! So backward muna tayo ng konti. So ito nga yung mga huling sandali ko dito sa Oriental Mindoro, Philippines. And ito nga yung araw na umalis na nga ako papuntang Batangas. Siyempre nag-advance tayo ng 4 days before ang ating flight kasi nga alam mo naman, medyo sunod-sunod yung bagyo that time. And mahirap na abutin tayo ng bagyo tas hindi tayo makaluwas, diba? O di iyak tayo malala. Kaya nga 4 days before my flight ay umalis na ako and grabe, ang hirap pala magbiyahe na ang dami mong dalang maleta. So pumunta ako dito sa terminal dito sa may pier ng Calapan and dala ko na nga yung aking ibang gamit and syempre hindi pa tayo nakakapag final packing kasi may mga bibilhin pa tayo at may mga ipapadala pa papunta sa Canada. So Montenegro lang yung bumabiyahe that time, so isang barkong malaki lang and of course, hindi naman tayo nagmamadali kaya doon na lang tayo sumakay and may choice pang iba. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko that day. I want mixed emotions na excited, na masaya, na malungkot. And the day before nga pala ako umalis is pumunta muna ako sa bahay namin. Pinuntahan ko yung mga kapatid ko na pwede kong puntahan, na pwede kong pagpaalamanan, na personal syempre. Sa nanay ko, pumunta ako sa nanay ko, binisita ko siya, nilinis ko yung puntod niya. And of course, sa tatay ko, kinausap ko siya, kinausap ko siya ng masinsinan, and of course, nagpaalam na din ako. Hindi ko muna pala sinabi sa tatay ko na parang 2 days, 3 days before nalaman lang niya na paalis na ako dahil alam niya na pag ganitong alisan talaga pagpapunta ibang bansa may kasabihan tayo na kailangan mo muna siyang isikreto. Kasi alam niya, pag marami nakakaalam ng mga negative na vibes and auras, ika nga baka mausog. And dito nga, grabe yung titig ko sa isla ng Oriental Mindoro. Hanggang sa mawala na lang talaga siya at maglaho sa paningin ko na nakatitig ako habang umaalis yung barko dun sa isla ng Oriental Mindoro. And hindi natin alam kung kailan ba tayo uli babalik dito sa isla na to. So, sana soon. Sa Batangas na din ako nagstay ng parang 2 to 3 days ata. And then 14, sumunod na sa akin si Mucha at si Edward para ihatid ako sa airport. Kasi 14 kami nag-check-in, 14 in the afternoon. And then 15 at 2 p.m. nagkaroon kami ng orientation sa agency. At kinuha namin yung ating mga original documents from agency and dito na lang kami nagstay. Thank you so much sa aking friend na si Dar kasi siya ang nag-book nito sa Red Doors. Malapit to sa Terminal 3 and sobrang mura lang nito, parang 2,000 lang to, 1,000 per night and meron siyang 3 beds. So nataon lang din na nandito si Jessica sa convention and after that ay dito na lang din siya nakitulog sa amin kasi malawak yan meron siyang bed doon sa taas and then that's the kitchen, meron din siyang ref, meron siyang mga utensils para sa magagamit, meron siyang 2 restrooms, may TV and dalawa din yung aircon niya. Pagpasok mo dito meron siyang single bed and pag akyat mo doon sa may hagdan meron din siyang doon bed. So, doon lang kami ni Edward, meron din siya. Of course, may mga hangers, may cabinets na pwede mong gamitin for your things. And nagkalat pa dyan yung mga gamit ko kasi dinouble check ko pa yun isa-isa kasi baka may nakakalimutan ako or may nailagay ako na dapat hindi ko dalhin. Mamaya, yun pa yung maging reason, di ba? So, nagkaroon nga din pala ako ng list dyan sa phone kung ano yung mga dadalhin at mga bibilhin para syempre wala tayong makalimutan at kung ano lang yung mga bagay na dapat ay nakalagay sa check-in bags, sa check-in luggage. And that's it. And malapit na to sa Terminal 3 syempre. Lahat ng lumaalis dyan na aeroplano, yung mga airplanes, makikita mo. And kinabukasan, 16, after this pala ay namasyal muna kami, nakipag-meet kami kay Darling. Nag-meet up kami sa MOA. Doon napuntahan na niya ako sa Batangas the day before kasi sabi niya baka hindi na kami magkita hindi pala sila natuloy umuwi kasi sa Maynila siya nag-stay that time. And
doon muna kami nakipag-meet and then nagbanding lang kami ng konti, naglakad hanggang sa nakakapagod ng paglalakad. Guys. And pumunta kami dito sa MOA. Nag-grocery lang kami. Nagtingin pa kami ng pwedeng iba kong dalhin. At namasya lang kami dito sa seaside. At kung ano-anong nakikita namin dito sa seaside. So, ayan, namasya lang kami kasama si Mucha and bumili lang kami ng ibang snacks. And then after that, kumain lang kami. And then umuwi na kami. Tapos kinabukasan, that's the day. Yun na yung flight ko. Maaga kami gumising. I think 3 kasi 4 kaming naligo pa. Pero 2 naman yung restroom. And 4 hours before my flight, pumunta na kami sa Terminal 3 kasi nga dapat 5 AM ay nakabook na kami. Yun lang. Hanggang dito na lang everyone yung ating vlog. And sana marami pa akong vlog na parating dito sa Canada. So I'm so excited. Siyempre kahit busy tayo sa work, isisingit natin yan. Patuloy nyo lang po akong supportahan at subaybayan sa aking mga reels. Salamat po!